Hindi mo akalain na ganito pala kasarap kapag ito inyong gagawin sa paborito mong merienda. Tara, simulan na natin. At sa reseping ito, gagamit tayo dito ng 250 grams na pancake mix. Kahit anong brand pwedeng gamitin mga mamis. Sa akin, gumamit lang ako ng Maya. Sa ating coconut bowl, nag-crack tayo ng 1 piece of large egg. Nag-add tayo ng 2 tablespoons of melted butter. At 3/4 cup of water. Mix to fully combine. So dito i-add na natin ang ating liquid mixture sa ating dry ingredients. Mix lang natin hanggang sa fully combine ang lahat ng mga ingredients at wala ng lumps na mamumuo. Gagamit din tayo dito ng isang pirasong hard-boiled egg. At ito ay isang technique para mas mapadali ang pagbalat natin sa ating nilagang itlog. Gumamit din tayo dito ng hard-boiled egg na slicer para mas mapadali ang ating trabaho. Sa isang pag-press, na-slice na natin ang buong nilagang itlog. Sa ating mixture, mag-add tayo dito ng OB flavor. Any kind of brand pwedeng gamitin. At itansya nyo lang kung gaano katingkad or kadami na OB flavor ang inyong ilagay. At ito na, ganito na katingkad na kulay ang gusto natin. Ready na ang ating mixture. Nagline lang tayo ng dahon ng saging sa ating 4x3 inches round pan. At ibuhusan natin ang ating mixture dito. Tabi muna natin ito at i-rest natin ito for 10 minutes before natin lagyan ng cheese. Nag-grate lang tayo dito ng cheese at ganito kalaki ang gusto natin. At syempre ang ating na-slice na nilagang itlog. I-line natin ito sa center. Other option, pwede din kayong kumamit dito ng salted egg. Pero sa akin ayaw ko ng maalat kaya ito na lang ating gagamitin. Gitna natin ilagay nilagang itlog at sa magkabilang gilid, magbudbud tayo dito ng grated cheese. Mas madaming cheese, mas masarap. Ready na ang ating mixture para i-bake. At mga mommies, pwede din itong steam. But sa atin, mas gusto kong i-bake ito sa ating improvised oven. Inipreheat muna natin ang ating oven na nilagyan natin ng rock salt for about 5 minutes before natin isalang ang ating mixture. Any kind of pan pwedeng gamitin, but sa akin gumamit ako dito ng non-stick pan. Takpan lang natin ito at i-bake natin ito over low heat for about 20 to 25 minutes until toothpick comes out clean. After 15 minutes, ito na ang itsura ng ating cake. And after 28 minutes, ito na, ready na ang ating napakasarap cheesy OB puto cake. Napakabango dahil sa OB flavor na ating nilagay. Papalamigin muna natin ito na about 10 to 15 minutes before natin i-slice. At dito tine-check natin kung fully cooked na ba siya. If toothpick comes out clean, so that means luto na. Ito na, after 15 minutes, napalamig na natin ang ating Obelicious Cheesy Puto Cake. Ready na para i-slice. Excited na talaga tayong tikman ang ating napakasarap na Obelicious Cheesy Puto Cake. At akalain mong pancake mix lang ang ating kailangan, mag-add ng egg, at saka ng butter at water, makagawa na tayo ng masarap na puto cake. At no need na din ng oven. Kaya very easy lang din gawin. O diba, super lambot ng ating Obelicious Cheesy Puto Cake. Isang pancake mix lang makagawa na tayo ng napakasarap at napakalambot na OB Cheesy Puto Cake. Kaya ano pang iniintay nyo? Gawin nyo na ito para matikman nyo ang sarap nito. Napaka-moist, napaka-fluffy, at syempre napakasarap. Yung tamis at sarap na hindi ka mauumay. Dito kumuha lang ako ng isang slice at ibibigay natin sa aking anak. Tingnan natin kung magugustuhan ba niya. At ayan, talagang nagugustuhan ng aking anak ang ating Obelicious Cheesy Puto Cake. Ayan lang po mga mamis, hoping niyo subukan ng ating recipe. Napakadali lang pong gawin. At no need na ng oven. Ayan lang po. Salamat sa iyong panonood. See you on my next vlog. God bless you all and stay safe everyone. Bye and enjoy!